araw ng pasukan na dagdagan na mga silya para sa mga estudyante sa kindergarten sa isang eskwelahan sa Quezon City. Pero problema pa rin ang pagsisiksikan. 4 na nga po ang shift doon, kaya ang ilang batang nasa kindergarten hanggang alas 6 ng gabi nasa eskwelahan. Nakatutok si Susan Enriquez. Kung kahapon, sumalampak sila sa sahig ng pasilyo. Ngayon, nasa kwarto na ang mga kinder student dito sa President Corazon Aquino Elementary School. May mga upuan na rin sila pero hindi nga lang lahat. Hinati kasi sa gitna ang isang silid para magkasya ang 2 section sa bawat shift. Pero tanging ang blackboard ang nagsilbing pagitan ng 2 klase ng mga chikiting na bukod sa may kakulitan ay hindi pa handang humiwalay sa mga magulang. Ngayong required na rin sa public school ang kinder bago mag-grade 1. Dumoble ang enrollees ng kinder ngayong taon. Kaya mula 150, naging 300 sila ngayong pasukan, kaya kinulang na sila ng classroom. Abutin na kami ng 40. Kasi meron pa pong enrollees, ayun po yung mga birth certificate na yung nagdagsaan ngayon eh. Marami pa ho. Opo. So paano aabutin? Baka po mga 40 na Per class. per class po. At dahil lumiit ang kwarto, mababawasan na raw ang mga aktibidad ng mga bata. Pag ganito po, hindi namin magawa talaga. Mga activity. Ay, yung mga activity hindi namin masyado. Nalilesen. Bukod dun sa nalilesen, hindi masyado makagalaw yung bata. Hindi naman daw umaangal ang mga guro sa pagpapatupad ng K-12 program. Pero sana lang daw, Dapat po kasi nakahanda po muna lahat. Sana binisita muna yung mga public school na may kakulangan sa classroom, overpopulated, kulang sa facilities, upuan, tables. para mapagkasya lahat, 4 ang shift ng kinder mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Parating na rin daw ang iba pang silya ng mga bata. Talagang kulang talaga, ma'am. Kumbaga sa ano. Anyway, may padating pa sa ngayong hapon na ito siguro dadating. Na-expect ko ngayon na ma-deliver para hindi naman ganyan ang sitwasyon ng mga bata na nasa sahig na sila nagsusulat. Ang problema sa classroom, bukod pa sa problema ng kakulangan sa guro. To remedy this, the department, of course, first we communicated with our legislators and proposed a bill to create a universal kindergarten program that will allow us to create teacher items, permanent teacher items for kindergarten classes. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Meron pong paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga tricycle. Yung pong mga tricycle na ginagawang service sa eskwela ng mga estudyante. Bawal ang overloading o yung pagsasakay ng napakaraming pasahero. Kanina, ilang tricycle po ang nakita ng GMA News na nagsasakay ng hanggang 9 na estudyante. Sa isang tricycle lang po yan. Mula sa Commonwealth Avenue sa Menonso ng Quezon, Nakatutok live si Jay Taruk. Jay. Mike, sa ilang pampublikong paaralan ay patok na school service ay yung mga tinatawag na school tricycle o tricycle. Pero paalala ng LTFRB, obra naman daw ito kung malapitan lang ang paghahatiran. Huwag lang sosobra sa bilang ang pasahero at susunod sa batas trapiko. May 3,000 ang mga mag-aaral dito sa San Diego Elementary School dito sa Batasan Hills, Quezon City. Sa pag-ikot dito ng GMA News sa oras ng sunduan sa San Diego, tumambad sa amin ang mga tricycle na ginagawang school service na animoy hitik na hitik sa bunga. 3 pasahero lamang ang kapasidad ng isang pampasaherong tricycle pero 2 sa loob at isa sa nakaangkas sa likod na nagmamaneho nito. Pero kung minsan umaabot ng 8 hanggang 9 ang naisasakay ng mag-aaral kasama ang kanilang mga sundo. 8 pasahero naman ang sakay ng kuliglig na ito na nakita ng GMA News kanina. Bukod sa bawal na sa mga major road, nakahubad pa ang tsoper ng kuliglig. Napansin din namin na may mga gumagamit ng single na motorsiklo na panghatid at pangsundo pero overloaded din at wala pang helmet ang driver. Ang LTFRB na nangangasiwa sa mga school service operators ay pabor naman sa mga tricycle, wag lang naman daw babiyahe itong mga tricycle na ito sa mga major road. Bagamat hindi nila saklaw ang mga school tricycle, naniniwala sila na naharap sa peligro ang mga sumasakay sa overloaded na tricycle. Ang San Diego Elementary School ay di kalayuan sa Commonwealth Avenue. Kung babiyaheng mga overloaded na tricycle na ito, mas doble ang panganib. Ilan na sakay mo estudyante? Bale, kalong-kalong po sila. Mga ilan? Mga bilang ko mga 6, ano? 6. 6. Di ba masyadong puno na yan? Hindi naman po kasi kalong naman ang nanay. Sa tingin ko po delikado po pero kadahilan po ng kwan
kahirapan po ng buhay. Yung iba po, isinasama na lang mga kapitbahay po nila. Diba? Depende rin sa capacity to pay din ng mga magulang. Siyempre, tapos kung within the vicinity lang naman ng bahay nila, ng barangay nila, dun lang naman inaalaw ang tricycle, di ba? Hindi sila pwede sa highway. Mike, paliwanag ng mga barangay opisyal na nakausap natin na nangangasiwa ng trapiko dito, sinasaway naman daw nila yung mga sumasakay sa mga overloaded tricycle at yung mga namamasada, yung mga tsoper ng tricycle na ito na pinapayagan na umabot sa 8 hanggang 9 ang kanilang pasahero, pero ang mismong magulang ang nakikiusap na pasakay na ang kanilang mga anak. Mike. Sa mga katwid, Jay, yung mga nakita mong overloaded na mga tricycle at kuliglig ngayong araw na ito, walang sumisitaw, walang nanguhuli, walang pinagsasabihan man lang yung mga driver, Jay? Mike, meron pinapakiusapan sila ng mga barangay tanod na nangangasiwa doon sa trapiko sa may eskwelahan. Dito sa kasong ito sa may San Diego Elementary School. Pero ang sinasabi lang ng mga tsoper ng tricycle na ito ay yung mismong magulang ang nakikiusap na pasakay na ang kanilang mga anak. Kasi pagka umaakila sila o gumagamit sila ng school tricycle, Mike, ay masigurado ng sasakyan ang kanilang mga anak at naihahatid pa ng diretso sa kanilang mga tahanan. Ang problema lang ay yung overloading na tinatawag. 8 hanggang 9 na pasero ay napakadelikado para sa ganitong transportasyon. Lilinawin na natin, Jay, screw tricycle, yung mga tricycle at kuliglig na sinasakyan ng mga bata, papasok, hindi yan pagme-may-ari o pangangasiwa ng mga eskwelahan. Tama ba yon, Jay? Hindi, Mike. Itong mga tricycle na ito na ginagawang school tricycle, Yan, no? parang school bus, ay talagang kinokontrata ng mga magulang na gamitin bilang pangsundo at panghatid para sa kanilang mga anak. At hindi ito pinapangisiwaan ng mga eskwelahan kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak, Mike. Maraming salamat, Jay Taruk. Tinalakay kanina sa Commission on Higher Education ang mga questionable miscellaneous fee na sinisingil ng ilang eskwelahan, pero ang 2 oras sa pagdinig, nauwi lang sa kilos protesta ng mga estudyante. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Walang magbabago! Sociality Aquino! Mission regulation! Ipatupad! Sa kilos protesta, tinapos ng mga estudyanteng ito ang kanilang pagdalo sa ipinatawag na public hearing ng Commission on Higher Education kanina para pag-usapan na reklamo sa mga kaduda-dudang miscellaneous fee at mataas na matrikula sa mga kolehiyo at universidad. Hinaing ng mga estudyante, maliban daw sa taon-taong pagtaas na matrikula, isiningit din ang mga questionable miscellaneous fee tulad ng spiritual fee, postal fee, installment fee, power charge fee, power plant development fee at copier fee. Kasama sa pulong ang mga opisyal ng Philippine Association of Colleges and Universities o PACU at Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP na nagsabing bukas sila sa paglilinis ng listahan ng miscellaneous fees. Kumatawan sa estudyante ang National Union of Students of the Philippines at Student Councils. Mahigit 2 oras ang itinagal ng pulong na tila walang napagkayarian. Too late na kasi nag-start na ang classes in many institutions and by next week full blast na yan. No? Our proposed rationalization or regulatory mechanism will define that. No? Sinasuhuran kayo ng mamamayan para gawin ang trabaho ninyo, hindi nyo ginagawa! Sigaw ng mga estudyante, Pebrero pa nila ito isinusumbong sa CHED pero umaksyon lang ang komisyon nang utusan ito ni Senador Edgardo Angara noong 1 linggo. Pero paglilinaw ng Commission on Higher Education, ano man ang mapagkasundoan dito sa issue ng miscellaneous fee at ng tuition sa dakong huli, hindi pa rin ito magiging epektibo ngayong semestre, kundi sa susunod pa o kaya ay sa bubuksan na naman na school year. Kaya ang ibig sabihin nito, panibagong paghihintay na naman sa mga estudyante. Kung noon pa sana inaktuhan nila, hindi sana masisingil ito sa mga estudyante. Pero dahil nga nahuli, wag naman sana nilang sabihin na sa susunod na taon. Lagi naman nilang sinasabi kasi yan. Itutuloy ang public hearing sa June 24. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras. Uumpisa pa lang po ng pasukan pero suspendido na agad ang klase sa isang paaralan sa mataas na kahoy sa lalawigan po yan ng Batangas. Isa po yun sa mga lugar na apektado ng fish kill. Amoy na amoy raw kasi roon ang mga nabubulok ng isda. Nakatutok si Lay Alvis live mula sa Talisay, Batangas. Lay. Mike, suspendido nga ang klase sa isang paaralan dito sa Batangas dahil sa iniwan na masangsang na amoy ng mga patay na isda.
Bago pa matapos ang unang araw ng klase kahapon sa Lumang Lipa Elementary School sa bayan ng Mataas na Kahoy dito sa Batangas, pinauwi na ang mga mag-aaral. Ang eskwelahan ay nasa tabi lang ng Pampang kung saan hinakot kahapon ang mga nangamatay na tilapia, kaya amoy na amoy ang mga bulok na isda. Sobra na pong baho, may nagsusuka na po ditong bata. Sumasakit po yung tiyan ko. Ah, ganon? Sumasakit po yung ulo ng mga klase ko. Ah, okay. So, ngayon, may nararamdaman ka pa ba? Wala ho. Suspendido ang klase hanggang Huwebes. Pumunta kanina sa barangay ang mga health officer. Wala naman daw seryosong epekto sa kalusugan ng amoy, pero kailangan daw agapan ang kalagayan ng mga residente. Kasi itong sobrang napakabahong amoy, talaga nakakapagdulot ng nakakasakit ng tiyan, nakakasuka. So, Marami po ang dumadaing. napakadami ng dumadaing ng pagsakit ng tiyan. Namigay sila ng mga gamot sa pananakit ng tiyan at pagsusuka, gayon din ang mga face mask. Ang Pampang kung saan naiwan ang katas ng mga patay na isda, binuhusan ng disinfecting solution para mawala ang amoy. Sa pulong kagabi ni Agriculture Secretary Proceso Alcala at mga lokal na opisyal ng Batangas na pagkasundo ang bago mag-15 ng Hunyo ay babaklasin na ang mahigit 1,000 fish cage sa Taal Lake na walang permit. Sa ilalim ng patakaran sa Taal Lake, 6,000 fish cage lang ang pinahihintulutan pero nasa mahigit 7,000 ito ngayon. Sasawatahin na rin daw ang overstocking ng mga fish cage. Iimbestigahan din ang mga ulat na ilan sa mga fish cage ay pagmamay-ari ng mga dayuhang Chino o Taiwanese na gumagamit lamang ng mga residenteng dummy. Hindi po natin kasi kayang i-identify basta-basta gano'n dahil yung pong ibang mga kababayan din natin ay nagpagamit din. Yung pong ating mga kababayan ay nagpagamit po na yung kanilang pangalan doon sa permit ay ang ginagamit ng mga foreign investors. Ang mga residente namang nawala ng kabuhayan dahil sa fish kill, gagawing beneficiaries ng Food for Work program ng pamahalaan kapalit ng kanilang pagtulong sa paglilinis ng Taal Lake. At para ipakita na hindi lahat ng isda sa Batangas ay apektado ng fish kill, kumain ng inihaw na tilapia sina Secretary Alcala, Vice Governor Mark Leviste at mga alkalde ng probinsya. Mike, sa kabutihang palad ay wala pa namang naiulat na mga panibagong insidente ng fish kill dito sa Batangas simula kahapon. Mike? Adley, bakit nangangamoy dyan sa may eskwelahan? Di ba yung mga patay na isda hinahakot tapos binabaon sa lupa? Ibig sabihin may mga patay na isda dyan na hindi pa rin nahahakot, Lay? Hindi naman sa ganun, Mike, pero kahapon kasi nung hinakot yung mga isda, dinala muna sila sa Pampang at kaya yung katas naiwan doon sa Pampang, kaya nangangamoy pa rin Yung simula katas ang kahapon hanggang nangangamoy? kanina. Eh paano yun? Yung katas hindi rin kukunin o tatanggalin dyan sa tubig, Lay? Ang ginawa nila kanina ay sinimulan na nila itong linisin at binuhusan ng disinfecting solution para mawala yung amoy. Maraming salamat, Lay Alvis. Doon naman tayo sa Andas sa Pangasinan, binaklas na ang ilang iligal na baklad sa Kakiputan Channel. Ito ay para maiwasang maulit pa ang fish kill sa naturang lugar. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, kumilos nga ang mga bantay dagat dito sa Andas, Pangasinan. Ito ay upang buwagin ang mga iligal na istruktura sa Kakiputan Channel.